Malakas ang hampas ng malamig na hangin sa kanyang mukha, kasabay ng amoy ng alat mula sa dagat, ngunit hindi ito naramdaman ni Lyra. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matalim na titig ng babaeng nasa harapan niya, si Cassandra. Hindi ka ba talaga titigil, Cassandra? Basag ang boses ni Lyra, pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang ngisi ang gumuhit sa perpektong pininturahang labi ni Cassandra. Nakatayo ito na parang reyna sa gitna ng marangyang yate, habang si Lyra ay pakiramdam niya'y isang basahan na tinangay lamang ng alon. Titigil? Tumawa si Cassandra, isang tawang walang kagalakan. Bakit ako titigil, Lyra? Ngayong nagsisimula pa lang ang saya? Humigpit ang kapit ni Lyra sa kanyang sarili. Kailangan niyang maging matapang. Hindi para sa kanya, kundi para sa munting buhay sa loob niya. Ang sikretong nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang gabi na ito. Alam ko ang ginagawa mo, sabi ni Lyra. Mas matatag na ngayon. Alam kong nilalason mo ang isip ni Mateo. Pero tapos na ang laro mo. Hindi mo kami masisira. Talaga ba? Lumapit si Cassandra. Bawat hakbang ay may kasamang panganib. Anong panlaban mo, Lyra? Itong pagmamahal mo na hindi naman masuklian? Itong kabaitan mo na tinatapakan lang niya? Napayuko si Lyra. Bawat salita ni Cassandra ay parang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Dahil sa isang sulok ng kanyang isip, alam niyang may katotohanan iyon. Ang Mateo na kasama niya sa mga nagdaang buwan ay hindi na ang Mateong pinakasalan niya. Nagkakamali ka, pilit na sabi ni Lyra. Itinaas ang kanyang baba. Mahal ako ni Mateo. Mahal? Muling tumawa si Cassandra. Kung mahal ka niya, bakit sa akin siya tumatakbo sa tuwing nasasaktan siya? Sa tuwing pakiramdam niya ay kulang siya? Sabihin mo sa akin, Lyra, ano ang maibibigay mo na hindi ko kayang ibigay? Ito na. Ito na ang sandali. Huminga ng malalim si Lyra at hinawakan ang kanyang tiyan. Dahil nagdadalang tao ako, deklara niya. Sa isang iglap, nawala ang ngisi sa mukha ni Cassandra. Napalitan ito ng isang bagay na mas madilim, mas nakakatakot. Tinitigan nito ang tiyan ni Lyra. Pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Inaasahan ni Lyra ang pagkagulat, ang pagkatalo. Pero ang nakita niya ay purong galit. At sa tingin mo, iyan ang magliligtas sa'yo? Bulong ni Cassandra. Ang boses ay kasing lamig ng hangin ng gabi. Sa tingin mo, babalik siya sa'yo dahil lang dyan? Anak niya ito, Cassandra. Dugo at laman niya. Lumapit pa si Cassandra hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Kahit na magkaanak pa kayo, sa tingin mo, mamahalin ka niya? O baka naman mas lalo ka lang niyang kamuhian dahil ipapaalala mo sa kanya araw-araw na siya ang dahilan kung bakit hindi siya magiging isang tunay na ama. Hindi maintindihan ni Lyra. Anong sinasabi mo? Wala kang alam, Lyra. Mananatili kang isang kahabag-habag na guro sa elementarya na hindi kailanman naintindihan ang mundo ni Mateo. At sa huling salitang iyon, itinulak ni Cassandra si Lyra, malakas, mabilis, walang babala. Nawalan ng balanse si Lyra. Ang huli niyang nakita ay ang nagtatagumpay ng ngiti ni Cassandra habang siya ay nahuhulog patalikod. Ang kanyang sigaw ay nilunod ng ugong ng makina ng yate at ng malakas na alon. Pagbagsak niya sa tubig, ang matinding lamig ay parang libu-libong karayom na tumusok sa kanyang balat. Agad siyang napalunok ng maalat na tubig. Sinubukan niyang lumangoy. Igalaw ang kanyang mga braso at binti, pero ang bigat ng kanyang damit at ang takot ay humihila sa kanya pababa habang siya ay unti-unting lumulubog sa kadiliman. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang araw ng kanilang kasal, napakaganda niya sa kanyang puting bestida. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak at sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Mateo, ang pinakagwapong lalaki na nakita niya sa buong buhay niya. Ang ngiti nito nang makita siya
ay nagpawi sa lahat ng kanyang kaba. Ngunit nang humarap sila sa pamilya nito pagkatapos ng seremonya, naramdaman niya ang malamig na pakikitungo ng ina nito, si Doña Esmeralda Dizon. "Welcome to the family, Lira," sabi ng matanda, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa mga mata. Ang paghawak nito sa kanyang kamay ay malamig at walang buhay. Isang babala, nakita ito ni Mateo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Lira. "Hayaan mo na si Mama," bulong nito. "Ang mahalaga, tayo, ikaw at ako." At naniwala siya. Biglang nag-iba ang imahe sa kanyang isipan. Nasa loob sila ng malawak at malungkot na opisina ni Mateo sa Dizon Tower. Ilang buwan na ang nakalipas matapos ang kasal. Hawak ni Mateo ang isang piraso ng papel. Lukot na lukot sa kanyang kamao. Hindi ito nagsasalita. Nakatalikod lang ito sa kanya, ang malapad nitong balikat ay nakakuba. "Mateo? Anong sabi ng doktor?" tanong ni Lira. Dahan-dahang lumalapit. Narinig niya ang isang tunog, isang hikbi. At nang humarap si Mateo, gumuho ang mundo ni Lira. Umiiyak ang kanyang asawa, ang matapang, ang makapangyarihang si Mateo Dizon ay umiiyak na parang isang bata. "Hindi. Hindi ako pwedeng magkaanak, Lira," sabi nito. Ang boses ay basag at puno ng sakit. "May problema ako. Ako ang may problema." Niyakap niya ito ng mahigpit. "Hindi problema yan. Mahal ko, magkasama tayo dito. Hahanap tayo ng paraan." Pero mula sa araw na iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Isang pader ang unti-unting itinayo ni Mateo sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa kahihiyan at sakit. At sa mga siwang ng pader na iyon, doon dumaan si Cassandra. Bumalik si Lira sa kasalukuyan. Ang tubig, napakalamig. Ang kanyang mga baga ay sumisigaw, naghahanap ng hangin. Ang ilaw mula sa yate ay papalayo na. Isang maliit na tuldok na lang sa kadiliman. Iniwan na nila ako. Iniwan na niya ako. Ang mukha ni Mateo ang huling nakita niya sa kanyang isipan. Hindi ang mukhang umiiyak sa opisina, kundi ang mukhang tila nawalan na ng pag-asa. Ang mukhang hindi na niya kilala. Napapikit siya. Ang huling lakas niya ay nawawala na. "Bakit, Mateo? Bakit?" "Sir, the board is waiting for your decision on the Palawan project." Ang boses ng kanyang sekretarya ay tila nanggagaling sa malayo. Nakatitig si Mateo Dizon sa malaking blueprint na nakalatag sa conference table, ngunit hindi ang mga linya at numero ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang malungkot na mga mata ni Lira nang huli silang mag-usap kaninang umaga. Isang pakiusap. "Mag-usap naman tayo, Mateo. Please." At isang malamig na sagot mula sa kanya. "I'm busy, Lira. May meeting ako." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Bakit ba ganito? Bakit sa tuwing tinitingnan niya ito, ang nakikita niya ay ang sarili niyang pagkukulang? Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi niya pinansin. Nag-vibrate ulit at ulit. May kasamang pagpupumilit. Inis na dinampot ito ni Mateo. Handa ng sigawan kung sino man ang tumatawag. Pangalan ni Cassandra ang lumabas sa screen. "Cassandra, I'm in a meeting." "Mateo!" Ang sigaw sa kabilang linya ay puno ng takot at pagtangis. "Si Lira! Tulungan mo ako, Mateo!" Agad na napabalikwas ng tayo si Mateo. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. "Anong nangyari kay Lira?" "Nasa yate. Nag-usap kami. Hindi ko sinasadya, Mateo. Nadulas siya. Nahulog siya sa dagat. Mateo, hindi namin siya makita." Hindi na niya narinig ang mga huling salita. Binitawan niya ang telepono at tumakbo palabas ng conference room. Iniwan ang mga miyembro ng board na naguguluhan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na salita sa kanyang isip. Si Lira. Si Lira. Halos hindi niya mahanap ang susi ng kotse
sa panginginig ng kanyang kamay. Ang biyahe papunta sa marina ay isang malabong alaala ng mga busina, mabilis na pagpapatakbo, at isang dasal na paulit-ulit niyang binibigkas. Diyos ko, iligtas niyo siya. Iligtas niyo ang asawa ko. Pagdating niya sa pier, ang sumalubong sa kanya ay ang kumukutitap na ilaw ng Coast Guard at ang tunog ng mga sirena. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Cassandra, balot sa isang kumot, umiiyak habang kausap ng isang pulis. Nang makita siya nito, tumakbo ito papalapit at yumakap sa kanya ng mahigpit. Mateo, mabutit dumating ka. Nasaan siya? Nahanap na ba siya? Tanong ni Mateo. Ang boses ay garalgal. Umiling si Cassandra. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi nila makita. Masyadong madilim. Masyadong malakas ang alon. Sinubukan ko, Mateo. Sinubukan kong abutin ang kamay niya. Pero huli na ang lahat. Nagsimula itong magkwento, isang perpektong dula ng isang aksidente. Nag-usap daw sila ni Lyra, nagkasagutan ng kaunti. At nang tumalikod si Lyra para umalis, nadulas daw ito sa basang bahagi ng deck. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Pinakinggan ni Mateo ang bawat salita, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang nararamdaman niya ay isang matinding bigat ng pagkakasala. Kung pinakinggan ko lang sana siya, kung kinausap ko lang sana siya kanina, kung hindi ko sana siya itinulak palayo, kasalanan ko ito, bulong ni Mateo, napasabunot sa sariling buhok. Shh! Hindi, Mateo! Walang may kasalanan, sabi ni Cassandra. Hinahaplos ang kanyang likod. Isang aksidente ang lahat. Tumingin si Cassandra sa kanyang mga mata. Ang sarili nitong mga mata ay namumugto at puno ng awa. Siguro hindi talaga kayo para sa isa't isa. Bulong nito. Ang mga salita ay maingat na pinili. Bawat isa ay tumatagos sa pinakamahinang parte ng kanyang pagkatao. Siguro ito na ang paraan ng tadhana para palayain kayo sa isang pagsasamang hindi kailanman magiging buo. Ang salitang buo ay tumama sa kanya na parang sampal. Alam ni Cassandra, alam nito ang kanyang sikreto, at ginagamit nito iyon ngayon. Dumating ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, kasama ang abogado ng kumpanya. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. Walang bakas ng kalungkutan, tanging pag-aalala. Nasaan ang media? Iyon ang unang tanong nito. Mama? Si Lyra. Ang mahalaga ngayon ay ang pangalan ng pamilya. Mateo! Putol ni Doña Esmeralda. Isipin mo ang eskandalo. Ang asawa ng CEO ng Dizon Corporation namatay sa isang misteryosong aksidente sa yate. Sisirain tayo nito. Ang takot sa eskandalo. Ang takot sa pagkasira ng kanilang reputasyon. Ito ang laging nauuna sa kanyang ina. At sa pagkakataong ito, nahawa siya sa takot na iyon. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay nagpapakita ng pagkatalo. Si Cassandra ang sumagot. Ang boses ay mahinahon ngunit may kontrol. Isang malungkot na aksidente. Iyon lang. Kailangan nating maging matatag para sa kumpanya, para sa alaala ni Lyra. Iyon ang simula ng kasunduan. Isang kasunduang nabuo mula sa takot, pagkakasala, at manipulasyon. Sa gabing iyon, hindi lang si Lyra ang nawala sa dagat, nawala rin ang natitirang konsensya ni Mateo Dizon. Nang paalis na sila sa marina, ang gabi ay mas lalong lumamig, walang nagsasalita. Si Mateo ay nakatingin lang sa madilim na tubig, ang isip ay blanko. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Nandito lang ako para sa iyo, Mateo, sabi ni Cassandra. Ang boses ay malambing at puno ng pangako. Palagi, hindi nakita ni Mateo ang panandaliang pagngiti sa mga labi nito. Hindi niya nakita ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Habang nakatingin ito sa dagat,
kung saan nilamon ng alon ang karibal niya. Ang nakita lang niya ay isang tagapagligtas sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. Ang unang nagmulat sa kanya ay ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mga mata at ang paulit-ulit na tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo, ang una niyang nakita ay ang kisame na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng niyog. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang ulo. Napahiga siyang muli, napadaing sa sakit, dahan-dahan lang ineng. Isang mahinahong boses ng lalaki ang kanyang narinig. Tumingin siya sa direksyon ng boses. Isang matandang lalaki na may kulubot na mukha at mapuputing buhok ang nakangiti sa kanya. Ang kanyang balat ay kulay kape, sunog sa araw. "Sino po kayo? Nasaan po ako?" tanong niya. Ang kanyang sariling boses ay parang hindi kanya, mahina at paos. "Ako si Ben," sabi ng matanda. "Nasa El Nido ka, sa Palawan. Nakita kita sa dalampasigan kahapon ng umaga. Walang malay." "Palawan? Paano ako napunta dito?" Sinubukan niyang alalahanin, pero walang pumapasok sa isip niya, tanging isang blankong pader. Sinubukan niyang isipin ang kanyang pangalan. Wala. Ang kanyang pamilya. Wala pa rin. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kalungkutan at takot. Para siyang isang dahon na tinangay ng hangin, walang pinanggalingan, walang patutunguhan. Anong pangalan ko?" tanong niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang ngiti sa mukha ni Mang Ben ay napalitan ng awa. "Hindi ko alam, Ineng. Wala kang dalang kahit ano. Tanging itong suot mo lang." Pumasok ang isang matandang babae. Ang asawa ni Mang Ben, si Aling Mila, may dala itong isang mangkok ng mainit na sabaw. "Huwag mo munang pilitin ang sarili mo," sabi ni Aling Mila. Ang boses ay puno ng pag-aalaga. "Kumain ka muna. Ang mahalaga ay ligtas ka." Sa mga sumunod na araw, inalagaan siya ng mag-asawa na parang sarili nilang anak. Tinuruan siya sa mga simpleng gawain sa kanilang maliit na komunidad ng mga mangingisda. Ngunit sa bawat gabi, binabagabag siya ng mga bangungot, isang madilim na tubig, ang pakiramdam na nalulunod, at isang malabong mukha ng isang lalaki na puno ng pighati. Isang hapon, habang sila ay naglalakad sa dalampasigan, tinanong siya ni Mang Ben, "Kailangan mo ng pangalan, Ineng. Hindi pwedeng wala." Tumingin siya sa malawak na dagat, sa mga maliliit na islang nakapalibot sa kanila. Ang mga islang iyon, nag-iisa ngunit matatag sa gitna ng karagatan. "Natagpuan niyo po ako sa dagat, na parang isang islang inanod," sabi niya. Ang isang ideya ay nabubuo sa kanyang isipan. "Gusto ko pong maging isang isla." Napangiti si Mang Ben. "Isla? Magandang pangalan." Isla. Mula sa araw na iyon, siya ay naging si Isla. Lumipas ang mga buwan. Ang buhay sa isla ay simple at payapa. Nakahanap siya ng kapanatagan sa piling ng mga simpleng tao at sa kagandahan ng kalikasan. Ngunit may isang pagbabago sa kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag, ang unti-unting paglaki ng kanyang tiyan. Si Aling Mila ang unang nakapansin sa tulong ng matandang hilot sa kanilang baryo na kumpirma ang kanilang hinala. Nagdadalang tao si Isla. Ang balita ay nagdulot ng panibagong alon ng kalituhan at takot sa kanya. Kaninong anak ito? Paano ito nangyari? Ngunit nang una niyang maramdaman ang munting paggalaw sa loob ng kanyang sinapupunan, lahat ng takot ay napalitan ng isang damdamin na mas makapangyarihan sa lahat, pagmamahal ng isang ina. Ito ang sagot. Hindi man niya maalala ang kanyang nakaraan, narito ang kanyang hinaharap. Isang buhay na nakakabit sa buhay niya. Isang rason para magpatuloy. Sa tulong ng buong komunidad, isinilang ni Isla ang isang malusog na batang lalaki
Ang kanyang buhok ay maitim at ang kanyang mga mata ay bilugan at puno ng kuryosidad. Nang una niya itong kargahin, naramdaman niya ang isang koneksyon na pumuno sa lahat ng patlang sa kanyang puso. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Aling Mila. Nakangiti, tinitigan ni Isla ang kanyang anak. Nakita niya rito ang lakas, ang tapang. Leo, bulong niya. Ang pangalan niya ay Leo. 10 taon ang lumipas na parang isang iglap. Si Leo ay lumaking isang matalino at masayahing bata. Siya ang araw sa mundo ni Isla. Tinuruan niya itong magbasa, magsulat, at higit sa lahat, tinuruan niya itong magmahal at rumespeto sa kalikasan na bumuhay sa kanila. Si Isla naman ay naging isang mahalagang bahagi ng kanilang komunidad. Nagtayo siya ng isang maliit na paaralan para sa mga bata sa kanilang baryo, gamit ang kanyang mga nakalimutang kaalaman na tila natural lang na bumabalik sa kanya. Payapa ang kanilang buhay. Masaya. Ngunit sa tuwing gabi, kapag nakatingin si Isla sa mga bituin, hindi niya maiwasang isipin ang blankong bahagi ng kanyang pagkatao. Sino ako bago ako naging si Isla? Isang hapon, habang nag-aayos si Isla ng mga gamit sa kanilang maliit na bahay, pumasok si Leo na tumatakbo. May dalang kaba at pananabik. Inay! Inay! Tignan mo, dali! Sigaw nito. Hinihila siya papunta sa bahay ng kanilang kapitbahay na may luma at maliit na telebisyon. Ano ba iyon, anak? Natatawang sabi ni Isla. Itinuro ni Leo ang screen. Inay! Tignan mo! Yung lalaki sa TV. Kamukha niya yung lagi kong nakikita sa mga drawing mo. Pamilyar siya. Napatingin si Isla sa telebisyon. Isang balita tungkol sa isang malaking business event sa Maynila. At sa gitna ng entablado, nagsasalita sa harap ng mikropono, ay isang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, makapangyarihan. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito, ay isang babae na nakangiti sa mga kamera. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Isla. Ang mukha ng lalaki. Ang mukha sa kanyang mga bangungot, Mateo. Ang pangalan ay biglang lumabas sa kanyang isipan na parang kidlat at kasunod nito, bumuhos ang lahat. Ang kasal. Ang malamig na pakikitungo ni Doña Esmeralda. Ang papel na hawak ni Mateo. Ang sakit sa mga mata nito. Si Cassandra. Ang yate. Ang pagtulak. Ang malamig na tubig. Napahawak siya sa isang poste. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang 10 taon ng kapayapaan ay biglang nabasag. Ang blankong pader sa kanyang isipan ay gumuho. At ang nasa likod nito ay isang katotohanang puno ng sakit, galit at pagtataksil. Inay? Okay ka lang? Tanong ni Leo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Isla sa kanyang anak. Ang anak niya at ni Mateo. Ang anak na ipinagkait nila sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging si Isla, ang babaeng inanod ng dagat. Oras na para bumalik. Oras na para magpakilala muli bilang si Lira. Ang ingay ng mundo sa paligid niya ay biglang nawala. Ang boses ni Leo na nagtatanong kung ayos lang siya. Ang tunog ng luma at basag na telebisyon, ang tawanan ng mga bata sa labas, lahat ay nilamon ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang isipan. Nakatayo siya, ngunit ang pakiramdam niya ay bumabagsak siya sa isang madilim na bangin. Mateo, Cassandra, ang yate, ang pagtulak, ang mga imahe ay bumuhos sa kanyang isipan na parang sirang dam. Ang ngiti ni Mateo sa kanilang kasal. Ang malamig na titig ni Doña Esmeralda. Ang pekeng pakikiramay ni Cassandra. Ang sakit sa puso nang sabihin ni Mateo na hindi sila pwedeng magkaanak. At ang pinakamasakit sa lahat, ang huling imahe ng mukha ni Cassandra.
Isang ngiti ng tagumpay bago siya lamunin ng kadiliman ng dagat. Inay? Naramdaman ni Isla ang munting kamay ni Leo na humahawak sa braso niya. Sinusubukang yugyugin siya pabalik sa kasalukuyan. Ayos ka lang po ba? Namumutla ka. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang anak. Ang mga mata nito, ang hugis ng mukha nito, naroon si Mateo. Pero ang lakas at determinasyon sa mga mata na iyon ay sa kanya. Napaluhod siya at niyakap ng mahigpit si Leo. Hindi isang simpleng yakap, kundi isang yakap na tila doon nakasalalay ang kanyang buhay. Ikinubli niya ang kanyang mukha sa balikat ng anak. At doon, tahimik na bumuhos ang mga luhang 10 taon niyang itinago. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Galit para sa 10 taon na ninakaw sa kanila. Galit para sa batang ito na lumaki ng walang ama, na hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao. Galit para sa sarili niya. Ang babaeng minsang naniwala na sapat na ang pag-ibig para malampasan ang lahat. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Iniwan niya si Leo na mahimbing na natutulog sa kanilang maliit na higaan at naglakad papunta sa dalampasigan. Ang dagat na minsan ay naging simbolo ng kanyang bagong buhay at kapayapaan, ay ngayon, isang paalala ng isang malagim na gabi ng pagtataksil. Umupo siya sa buhangin, hinayaan ang mga alon na basain ang kanyang mga paa. Dito siya itinapon para mamatay. Pero ang dagat na dapat ay kanyang libingan ang siya ring nagdala sa kanya sa kaligtasan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi niyo ako napatay, Cassandra. Ginawa niyo lang akong mas matatag. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Ang buhangin ay sumisingit sa kanyang mga daliri. Ang sakit ng nakaraan ay hindi na isang sugat na kailangan niyang takpan. Ito na ngayon ang kanyang sandata. Ang apoy na magbibigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya si Isla. Ang babaeng kontento na sa simpleng buhay. Siya si Lyra Reyes. Ang asawa, ang ina, ang babaeng babawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Kinaumagahan, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng kalituhan, kundi ng isang matatag na determinasyon. Kinausap niya si Mang Ben at Aling Mila sa kanilang munting kusina. Kailangan ko na pong umalis, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nagkatinginan ang mag-asawa. Nakikita ang pagbabago sa babaeng itinuring na nilang anak. Naalala mo na ba? Mahinang tanong ni Aling Mila. Tumango si Isla. Lahat po. Anak, delikado, sabi ni Mang Ben. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Kung sino man ang gumawa sa'yo niyan, mga makapangyarihang tao sila. Alam ko po, sagot niya. Pero mayroon po akong isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Tumingin siya sa bintana kung saan naglalaro si Leo. Mayroon po akong anak na kailangang malaman ang katotohanan. At mayroon po akong hustisya na kailangang makamit. Walang nagawa ang mag-asawa kundi ang suportahan siya. Bago sila umalis, inabutan siya ni Mang Ben ng isang maliit at makapal na sobre. Ito lang ang naipon namin, Isla, sabi ng matanda, nangingilid ang luha. Gamitin mo para makapagsimula kayo sa Maynila. Niyakap niya ng mahigpit ang 2 taong kumupkop sa kanya. Hinding-hindi ko po ito makakalimutan. Babalik po ako. Pangako, ang pag-uusap nila ni Leo ay mas mahirap. Paano mo ipapaliwanag sa isang bata na ang buong buhay ninyo ay isang kasinungalingan? Umupo siya sa tabi nito sa ilalim ng puno ng niyog na madalas nilang paglaruan. Leo, anak, aalis tayo. Pupunta tayo sa Maynila. Bakit po, inay? Dito na po ang bahay natin. Hinawakan ni Isla ang mga kamay ng anak. Anak, may isang malaking pagkakamali sa nakaraan ni inay. Isang bagay na kailangan kong itama para sa akin at para sa iyo. Pagkakamali po? Ano po iyon? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Pero sa ngayon, kailangan kong magtiwala ka sa akin. Magiging isang mahabang biyahe ito
Pero magkasama tayo. Okay ba yon? Tinitigan siya ni Leo. At sa mga mata ng bata, nakita ni Isla ang buong pagtitiwala. Tumango ito. Okay po, inay. Magkasama tayo. Ang biyahe sa bus papuntang Maynila ay parang isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang sariwang hangin ng Palawan ay napalitan ng makapal na usok ng syudad. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng walang tigil na ingay ng mga busina at tao. Pagbaba nila sa terminal, ang bigat ng realidad ay dumagan kay Isla. Mag-isa siya, kasama ang isang bata, sa isang syudad na halos kinalimutan na siya. Ngunit nang tumingala siya, mula sa kinatatayuan nila, kitang-kita niya ito sa di kalayuan. Isang toreng gawa sa salamin at bakal na tila umabot sa kalangitan, nagniningning sa ilalim ng araw. Isang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan, ang Dizon Tower. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Leo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ay isang nag-aalab na tapang. Tinitigan niya ang tore, ang pugad ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Mateo, Cassandra. Bulong niya sa hangin. Isang pangakong tanging siya lang ang nakarinig. Nagbalik na ako. Ang unang ilang linggo sa Maynila ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang perang bigay ni Mang Ben ay sapat lang para sa isang maliit na kwarto, sa isang masikip na paupahan at pagkain para sa kanilang dalawa ni Leo. Bawat araw ay isang pakikipaglaban. Sa umaga, inihahatid niya si Leo sa isang malapit na public school. Habang nasa klase ang anak, siya naman ay naghahanap ng kahit anong trabaho. Ngunit ang 10 taong blanko sa kanyang resume ay isang malaking hadlang. Hanggang sa isang araw, nakakita siya ng isang anunsyo sa isang dyaryo. Wanted, janitress for a building in BGC. Bonifacio Global City. Ang puso ng komersyo. Ang lugar kung saan nakatayo ang tore ng kanyang mga kaaway. Hindi siya nagdalawang isip. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong damit. Hinarap niya ang interview. Siguro dahil sa awa sa kanyang kwento, isang byuda na may isang anak na itinataguyod. Ang gusaling pinagtatrabahuan niya ay hindi Dizon Tower, kundi ang katapat nito. Perpekto. Ang bawat araw ay naging isang ritual. Maglilinis siya ng mga sahig, ng mga bintana, ng mga banyo. Ngunit habang ang kanyang mga kamay ay abala, ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa kabilang kalye, sa Dizon Tower. Pinagmamasdan niya ang bawat paglabas-masok ng mga mamahaling kotse. Pinakikinggan niya ang mga usapan ng mga empleyado sa gusaling pinaglilingkuran niya. Grabe talaga si Sir Mateo. Ang galing na CEO, pero parang laging malungkot. Napansin mo ba? At si Ma'am Cassandra. Ang ganda, pero parang ang suplada. Bawat impormasyon, gaano man kaliit, ay iniipon niya. Para siyang isang anino sa dilim. Nag-aaral, naghihintay ng tamang pagkakataon. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng salamin sa labi, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng Dizon Tower. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nakasuit. Natigilan si Isla. Tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Mateo, 10 taon. 10 taon ang nagbago sa kanya. May mga guhit na sa gilid ng kanyang mga mata. Ang dating sigla ay napalitan ng isang aura ng pagod at bigat. Ngunit siya pa rin iyon. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking sumira sa kanya. Hindi niya namalaya na nabitawan niya ang basahan. Nakatitig lang siya. Ang dibdib ay sumisikip sa halo-halong emosyon. Puot, lungkot, at isang maliit traidor na piraso ng pananabik. Hindi siya napansin ni Mateo. Dumiretso lang ito papasok sa gusali. Nawala sa kanyang paningin. Naiwan si Isla na nanginginig. Nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi pa. Hindi pa siya handa. Sa gabi, pag-uwi niya sa kanilang maliit na kwarto, nadatnan niya si Leo na gumuguhit.
Inay, ano po ba talaga ang gagawin natin dito sa Maynila? Tanong nito. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang papel. Umupo si Isla sa tabi ng anak. May hinahanap lang si inay anak. Ano po? Isang matandang kaibigan, isang tao na makakatulong sa atin na itama ang mali. Ang kaibigang iyon ay si Aling Nena, ang kanilang matapat na kasambahay noon. Si Aling Nena na itinuring siyang parang tunay na anak. Kung may isang tao sa mundo na makikinig at maniniwala sa kanya, si Aling Nena iyon. Pero paano niya ito hahanapin? Nagpatuloy ang mga araw. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa labas ng gusali, isang pamilyar na boses ng babae ang narinig niya mula sa di kalayuan. Miko, dalian mo, we're going to be late for your piano lessons. Nilingon niya ito. Si Cassandra, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, hawak ang kamay ng isang batang lalaki na siguro ay nasa edad din ni Leo. Ang bata, ang anak nila ni Mateo, napahigpit ang hawak ni Isla sa walis. Ang galit ay umakyat sa kanyang lalamunan na parang lason. Nakita niya kung paano ayusin ni Cassandra ang kwelyo ng bata. Nakita niya ang peking ngiti na ibinigay nito. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang larawan na dapat ay sa kanya. Habang papasok sila sa Dizon Tower, ang mga mata ni Isla ay napako sa batang lalaki. May kakaiba. Ang bata ay hindi kamukha ni Mateo, hindi rin kamukha ni Cassandra. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Kinagabihan, habang tinitignan niya ang mga lumang gamit na dala niya mula sa Palawan, may nahulog mula sa isang lumang libro na ibinigay sa kanya ni Aling Mila. Isang maliit na papel, isang lumang address book at sa letrang N, nakasulat Nena Cruz at isang address sa Quezon City. Ang puso ni Isla ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na ang simula. Kinabukasan, kumuha siya ng isang araw na leave. Isinama niya si Leo, sakay ng jeep at tricycle. Narating nila ang isang simpleng kalye sa Quezon City. Hinanap niya ang numero ng bahay. Isang maliit na bahay na may mga halaman sa harapan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano kung hindi na siya nakatira dito? Paano kung hindi na siya maalala? Paano kung hindi siya paniwalaan? Huminga siya ng malalim. Maghintay ka lang dito anak, sabi niya kay Leo, na iniwan niya sa isang maliit na tindahan sa kanto. Nilakasan niya ang kanyang loob at lumapit sa pinto. Kumatok siya, isang beses. 2 beses. Narinig niya ang mga yabag papalapit. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang matandang babae na may puti ng buhok at malabong mga mata ang sumilip. Sino po sila? Tanong nito. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Isla. Ang boses niya ay nanginginig nang siya ay sumagot. Aling Nena. Ako po ito. Si Lira. Ang katahimikan sa loob ng malawak na dining hall ng mansyon ng mga Dizon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Tanging ang marahang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato ang maririnig. Nasa kabiserang mesa si Mateo. Sa kanyang kanan, ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, na kahit sa pagkain ay tila nag-aaral ng isang business proposal seryoso at walang emosyon. Sa kanyang kaliwa, si Cassandra, abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone, marahil tinitingnan ang mga bagong social events. At sa tabi nito, si Miko, ang 10 taong gulang na batang kinikilala niyang anak. The stocks went up by 3% today. Sabi ni Doña Esmeralda, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang pagkain. It was a good decision to push through with the acquisition. Of course, Mama. It always is. Sagot ni Mateo. Ang boses ay walang sigla. Darling, did you see the invitation for the governor's ball? Biglang sabi ni Cassandra. Ipinapakita ang screen ng cellphone niya. We have to be there. It's the perfect venue to be seen.
Tumango lang si Mateo. Isang tango na paulit-ulit na lang niyang ginagawa. Ang buhay niya ay isang serye ng mga tango, mga pormal na ngiti, at mga walang katapusang pagpupulong. Mayaman siya, makapangyarihan, CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nasa kanya na ang lahat. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang? Bakit sa bawat gabi, sa paghiga niya sa malambot na kama, sa tabi ng isang babaeng hindi naman niya tunay na mahal, ang nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan. Para siyang nakatira sa isang ginintuang hawla. Maganda, marangya, pero isang kulungan pa rin. Tumingin siya kay Miko. Ang bata ay tahimik na kumakain, tila sanay na sa malamig na hapunan ng pamilya. Mahal niya ang bata, sa paraang alam niya. Ibinibigay niya ang lahat ng material na bagay na gusto nito. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang kumonekta dito, may isang pader. Miko, how was school? Tanong niya. Sinusubukang basagin ang katahimikan. Nag-angat ng tingin ng bata. It was okay, Papa. I got a perfect score in my art class. Art? Kumunot ang noo ni Doña Esmeralda. What will you get from art? You should be focusing on your math and science. You will run this company someday. Nakita ni Mateo ang paglungkot sa mukha ng bata. Mama, let him be. You are too soft on him, Mateo. Sabi ng kanyang ina. That's not how you raise a Dizon. Hindi na sumagot si Mateo. Ano pa nga bang sasabihin niya? 10 taon na siyang sunod-sunuran. 10 taon na niyang isinuko ang sarili niyang boses. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Bumangon siya mula sa kama. Maingat na huwag magising si Cassandra. Nagtungo siya sa kanyang study at binuksan ang isang drawer na laging nakakandado. Sa ilalim ng mga papeles ng negosyo, may isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, may iisang litrato. Ang litrato nila ni Lyra noong kanilang honeymoon. Nakangiti sila pareho, mga ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Si Lyra, ang simple at mabait na si Lyra, ang babaeng minahal niya ng buong buo. Ang babaeng sinaktan niya ng paulit-ulit. Bigla siyang ginambala ng isang pamilyar na bangungot. Ang madilim na tubig. Ang sigaw. Ang mukha ni Lyra na puno ng tanong at sakit habang lumulubog ito. Napapikit si Mateo. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. 10 taon na, pero ang bangungot ay hindi nawawala. Ito ang parusa niya. Ang paalala ng kanyang kaduwagan. Isang araw, habang pauwi siya mula sa opisina, naipit siya sa traffic. Sa gilid ng kalsada, may isang public elementary school. Oras ng uwian. Nakita niya ang mga bata na masayang tumatakbo palabas. Sinalubong ng kani-kanilang mga ina. Isang partikular na eksena ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang ina na nakaluhod. Pinupunasan ang pawis sa noo ng kanyang anak. Habang pareho silang tumatawa. Isang simpleng eksena, ngunit para kay Mateo, ito ay isang bagay na hindi niya kailanman mararanasan. Naalala niya si Lyra. Isang guro, ganoon na ganoon sana siya sa magiging anak nila. Puno ng pagmamahal, puno ng kalinga. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Mateo, isang kirot na pamilyar na sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang kirot ng paano kung naniwala ako sa kanya? Paano kung hindi ako naging duwag? Biglang bumusina ang kotse sa likuran niya. Pinutol ang kanyang pag-iisip. Umusad na ang traffic. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho, pilit iwinawaksi ang mga alaala, tulad ng lagi niyang ginagawa. Pagdating niya sa Dizon Tower, sinalubong siya ng kanyang sekretarya. Sir Mateo, good afternoon po. Good afternoon, sagot niya, habang naglalakad papasok sa kanyang pribadong elevator. Sir? Pahabol ng sekretarya, tila nag-aalangan. May
May naghahanap po sa inyo kanina. Sino? May appointment ba? Tanong niya. Hindi interesado. Wala po, sir. Pero mapilit po siya. Isang matandang babae. Ang pangalan daw po niya ay Nena. Nena Cruz. Natigilan si Mateo sa pagpasok sa elevator. Ang pangalang iyon, pamilyar. Sinabi niya na dati raw siyang kasambahay ni nag-atubili ang sekretarya, ni Kofu Nyan Lira. Ang pagbanggit sa pangalan ni Lira ay parang isang malakas na sampal. Ang matapat nilang kasambahay, na bigla na lang umalis ilang buwan, matapos ang aksidente, dala ang sama ng loob. Anong kailangan niya? Tanong ni Mateo. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi po sinabi, sir. Ang sabi lang po ay importante daw po. At kailangan kayong makausap. Pinapasabi po na babalik daw siya. Tumango lang si Mateo at pumasok na sa elevator. Pagkasara ng pinto, napasandal siya sa malamig na bakal na pader. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Bakit ngayon pa? Matapos ang 10 taon ng katahimikan, bakit biglang nagpakita si Aling Nena? Anong kailangan nito? Ang pagbisitang iyon ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Gumawa ito ng mga alon sa maingat na itinayong mundo ni Mateo. Isang bagay ang nagsimulang gumising sa loob niya. Isang bagay na matagal na niyang pinipilit na ibaon sa limot. Ang pagdududa. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Inabot ng ilang segundo bago niya naproseso ang mukhang nasa harapan niya, mas may edad na. Ma'am Lira. Nanginginig ang boses ng matanda. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa bibig. Buhay ka? Tumango si Lira. Hindi na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ako nga po, Aling Nena. Sa isang iglap, ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. Niyakap siya ng mahigpit ni Aling Nena. Isang yakap na puno ng 10 taong pangungulila at mga hindi nasabing tanong. Diyos ko po! Akala ng lahat ay wala ka na. Humahagulgol na sabi ng matanda. Saan ka nanggaling, ma'am? Anong nangyari sa'yo? Mahabang kwento po, sabi ni Lira, humihiwalay sa yakap. Ipinasok siya ni Aling Nena sa maliit, ngunit malinis nitong bahay. Doon, isinalaysay ni Lira ang lahat ang pagkawala ng kanyang alaala, ang buhay bilang si Isla sa Palawan, at ang biglaang pagbabalik ng lahat nang makita niya si Mateo sa telebisyon. Ipinakilala niya si Leo, na kanina patahimik na nagmamasid, at ito po si Leo, ang anak ko. Napatingin si Aling Nena sa bata at muling napaluha. Kamukhang-kamukha siya ni Sir Mateo noong bata pa ito. Bulong nito. Sa hapagkainan, habang kumakain sila ng pansit na inihanda ng matanda, tinanong ni Lira ang pinakamahalagang tanong. Aling Nena, mayroon po ba kayong naalala? Bago mangyari ang aksidente? Kahit anong kakaiba? Nag-isip ng malalim si Aling Nena. Ang totoo niyan, ma'am, matagal na akong binabagabag nito. Noong mga panahong iyon, madalas kong nakikita si Ma'am Cassandra na may kausap sa cellphone palaging palihim. At may isang beses, nakita ko siyang may kamiting sa isang coffee shop malapit sa ospital kung saan ako nagpapa-check up noon. Isang lalaki, mukhang doktor. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Lira. Doktor? Naalala niyo po ba ang pangalan? Umiling ang matanda. Hindi, ma'am. Pero ang pangalan ng klinika niya, parang natatandaan ko pa. Medcare Diagnostics. Malapit lang sa St. Luke's. Iyon lang ang kailangan ni Lira. Kinabukasan, iniwan niya si Leo sa pangangalaga ni Aling Nena at sila'y nagtungo sa lugar na sinabi nito. Ang Medcare Diagnostics ay sarado na. Ngunit sa tulong ng pagtatanong sa mga katabing establisimento, nalaman nila ang pangalan ng doktor na nagmamay-ari noon, Dr. Ramon Alvarez.
Nalaman din nila na matagal na itong nagretiro matapos masangkot sa isang eskandalo ng maling diagnosis. Isang mabait na pharmacist ang nagbigay sa kanila ng huling address na alam nito para sa doktor. Dinala sila ng address sa isang luma at tila napabaya ang apartment sa isang sulok ng Maynila. Ang amoy ng gamot at kalungkutan ay sumalubong sa kanila pagpasok pa lang sa gusali. Kumatok si Lira sa pinto ng unit. Isang mahinang kaluskos ang narinig nila bago bumukas ng kaunti ang pinto. Isang matandang lalaki na payat, uugod-ugod, at may malalalim na eye bags ang sumilip. Sino sila? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Kayo po ba? Si Dr. Ramon Alvarez? Tanong ni Lira. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Ang mga mata ng doktor ay nanlaki sa takot nang makita ang mukha ni Lira. Tila nakakita ito ng multo. Agad nitong sinubukang isara ang pinto, ngunit mabilis na naiharang ni Lira ang kanyang paa. Sandali lang po, pakiusap ni Lira. Kailangan ko lang kayong makausap. Tungkol po ito sa test results ni Mateo Dizon. 10 taon na ang nakalipas. Wala akong alam dyan. Nagkakamali kayo ng tao, sigaw ng doktor. Sinusubukang itulak ang pinto. Ngunit hindi nagpatinag si Lira. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Doktor, sinira niyo po ang buhay ko, ang pamilya ko. Dahil sa kasinungalingan niyo, lumaki ang anak ko na walang kinikilalang ama. 10 taon ng buhay ko ang ninakaw sa akin. Mangyari po lamang sabihin niyo na ang totoo. Ang pagsusumamo sa boses ni Lira, ang sakit sa kanyang mga mata ito ang tila bumasag sa natitirang depensa ng matanda. Bigla na lang itong napahagulgol, isang tunog ng pagkatalo at pagsisisi. Bumitaw ito sa pinto at napaupo sa sahig. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako! Habang nakayuko ang doktor at nanginginig sa pag-iyak, dahan-dahang idinulas ni Isla ang kanyang daliri sa bulsa ng kanyang pantalon. Gamit ang kanyang hinlalaki, pinindot niya ang record button sa kanyang cellphone. Pasok kayo, sabi ng doktor. Ang loob ng apartment ay mas malala pa sa itsura nito. Sa labas, magulo, madumi, isang lugar ng isang taong matagal nang sumuko sa buhay. Umupo sila, at sa gitna ng katahimikan, nagsimulang magsalita si Dr. Alvarez. Baon ako sa utang noon dahil sa sugal. Panimula niya, ang boses ay basag. Isang araw, nilapitan ako ng isang babae, si Cassandra Lopez. Alam niya ang lahat tungkol sa problema ko. Nag-alok siya ng pera. Isang halaga na hindi ko kayang kitain sa buong buhay ko. Ang kapalit ay ang resulta ng fertility test ni Mr. Dizon. Inutusan niya akong palsipikahin ito, na palabasin na hindi siya pwedeng magkaanak. Alam niya na iyon ang pinakamalaking kahinaan ni Mr. Dizon. Alam niyang iyon ang sisira sa inyong dalawa. Patuloy itong nagsalita. Isinasalaysay ang bawat detalye ng kanilang masamang plano. Ang bawat salita ay parang isang dagok sa puso ni Lira. Ngunit hindi siya kumibo. Hinayaan niya lang itong magsalita. Habang ang cellphone sa kanyang bulsa ay tahimik na nagre-record ng bawat salita ng katotohanan. Mula ng araw na iyon, hindi na ako tinantanan ng konsensya ko pagtatapos ng doktor, ang luha ay patuloy sa pag-agos. Ang pera ay naubos din, ang naiwan ay ang kasalanang araw-araw kong pinagdurusahan. Paglabas nila Lira at Aling Nena mula sa apartment, nanginginig si Aling Nena sa galit at awa. Si Lira naman ay nakatayo lang, nakatingin sa malayo. Hindi siya umiiyak. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Tinitigan niya ang screen kung saan nakalagay ang isang audio file, ang ebidensya. Ang bomba na sasabog sa mundo ng kasinungalingan na itinayo ni Cassandra, isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos na ang laro mo, Cassandra. Hawak ang pinakamalakas na alas sa kanyang mga kamay. Alam ni Lira na hindi na siya pwedeng maghintay.
Bawat araw na lumilipas ay isa pang araw ng kasinungalingan para kay Mateo at isa pang araw ng tagumpay para kay Cassandra. Sa tulong ni Aling Nena, na may mga natitira pang kakilala sa loob ng Dizon Corporation, nalaman ni Lyra ang schedule ni Mateo. Alam niyang palaging sa underground parking ito dumadaan ng mag-isa bago sumakay sa kanyang pribadong elevator. Iyon ang kanyang pagkakataon. Kinagabihan, iniwan niya muli si Leo kay Aling Nena. Babalik din agad si inay. Sabi niya, hinalikan ang noo ng natutulog na anak. Nagsuot siya ng simpleng damit at isang sombrero para bahagyang takpan ang kanyang mukha. Pumasok siya sa parking lot ng Dizon Tower, kasabay ng ibang mga empleyadong pauwi na. Nagtago siya sa isang madilim na sulok, sa likod ng isang malaking poste, malapit sa parking slot na nakareserba para sa CEO. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Ang puso niya ay kumakabog nang malakas sa kanyang dibdib. Isang halo ng kaba, galit at pananabik. 10 taon. 10 taon siyang naghintay para sa sandaling ito. Maya-maya, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Mateo. Naglalakad itong mag-isa. Ang mga balikat ay tila mas mabigat kaysa sa huli niyang makita. Papalapit na ito sa kanyang kotse. Ito na, lumabas si Lyra mula sa kanyang pinagtataguan. Mateo, ang boses niya. Mahina, ngunit sapat na para marinig sa katahimikan ng parking lot. Natigilan si Mateo. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha ay nagpapakita ng pagtataka. At nang makita siya nito, ang pagtataka ay napalitan ng isang bagay na hindi maipaliwanag, gulat, pagkalito, at tila takot. "Sino ka?" tanong nito. Kahit na sa mga mata nito, nakikita ni Lyra ang bakas ng pagkilala. Tinanggal ni Lyra ang kanyang sombrero. Hinayaan niyang makita ni Mateo ang kanyang mukha sa ilalim ng malamlam na ilaw ng parking lot. "Nakalimutan mo na ba ako? Asawa ko?" Ang briefcase na hawak ni Mateo ay bumagsak sa semento. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Umurong siya ng isang hakbang, tila nakakita ng isang multo. "Lyra?" "Buhay ako, Mateo," sabi ni Lyra, lumalapit. "Walang aksidente. Itinulak ako." "Sino?" "Alam mo kung sino," mariing sabi ni Lyra. "Pero hindi iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na pinaniwalaan mo. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang dahilan kung bakit mo ako iniwan." Itinaas niya ang kanyang cellphone. "Nandito ang katotohanan, Mateo. Ang pag-amin ng doktor na binayaran ni Cassandra para sabihing hindi ka pwedeng magkaanak." Nakatitig lang si Mateo sa cellphone. Pagkatapos ay sa mukha ni Lyra. Ang kanyang isipan ay tila naguguluhan. Hindi maproseso ang lahat. Isang babaeng akala niya'y patay na. Isang katotohanang sumisira sa lahat ng alam niya sa nakalipas na 10 taon. "Hayaan mo akong iparinig sa'yo." "Anong kaguluhan ito?" Isang matinis na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Mula sa dilim, sa likod ng isa pang kotse, lumabas si Cassandra. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Darling, I was worried you were taking too long. Kaya sinundan na kita," sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ngunit ang tingin niya ay nakapako kay Lyra. "At sino naman itong babaeng ito?" Kamukha niya ang patay mong asawa, Cassandra. Bulong ni Mateo. Tila nawala ng boses. Ngumisi si Lyra. "Tapos na ang pagpapanggap mo, Cassandra. Alam ko na ang lahat." Tumawa si Cassandra, isang tawang nakakainsulto. "Talaga? At ano ang alam mo? Na isa kang desperadang babae na kamukha ng isang taong matagal nang nilamon ng dagat. Anong plano mo? Titingnan mo kami? Alam ko ang ginawa mo kay Dr. Alvarez." Sigaw ni Lyra. Hindi na napigilan ng galit. Ipinakita niya ang cellphone. "Nandito ang lahat. Ang pag-amin niya.
Naririnig mo ba, Mateo? Niloko ka lang niya. Pero bago pa man mapindot ni Lyra ang play button, lumapit si Cassandra kay Mateo at yumakap dito. Nagsimula itong umiyak ng malakas. Mateo, wag kang maniwala sa kanya. Humahagulgol si Cassandra. Hindi mo ba nakikita? Isa siyang impostor. Gusto niya tayong sirain. Gusto niyang kunin ang pera natin. Darling, natatakot ako. Ang eksena ay perpektong ginawa. Ang mahinang babae na humihingi ng proteksyon. Ang kaaway na may dalang ebidensya. Si Lyra ay natigilan. Hindi niya inaasahan ito. Tumingin si Mateo kay Lyra. Pagkatapos ay kay Cassandra na umiiyak sa kanyang mga braso. Ang kanyang utak ay nasa isang digmaan. Sa isang panig, ang babaeng minahal niya na may dalang isang napakabigat na akusasyon. Sa kabilang panig, ang babaeng kasama niya sa loob ng 10 taon, ang ina ng kanyang anak, na ngayon ay mukhang biktima. Ang pagbabalik ni Lyra, ang eskandalo, ang kahihiyan sa pamilya, ang pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ay masyadong mabigat, masyadong mabilis. At sa sandaling iyon ng kahinaan at takot, pinili niya ang mas madaling daan. Pinili niya ang kasinungalingan na 10 taon na niyang niyayakap. Guards! Sigaw ni Mateo. Ang boses ay nanginginig. May trespasser dito. Palabasin niyo siya. Ang puso ni Lyra ay tila piniga hanggang sa madurog. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa sa pagtulak sa kanya sa dagat. Ang makita ang lalaking minahal niya na muling tumatalikod sa kanya. Mabilis na dumating ang 2 security guard at hinawakan si Lyra sa magkabilang braso. Mateo, huwag! Sigaw ni Lyra, sinusubukang magpumiglas. Maniwala ka sa akin. Ito ang totoo. Pero hindi na siya tiningnan ni Mateo. Itinalikod na nito ang kanyang mukha habang yakap-yakap si Cassandra. Ang nakita na lang ni Lyra ay ang likod ng kanyang asawa. Habang kinakaladkad siya palabas, nakita niya ang mukha ni Cassandra sa ibabaw ng balikat ni Mateo. Hindi na ito umiiyak, nakangisi ito sa kanya. Isang ngisi ng absolutong tagumpay. Binitawan siya ng mga guard sa malamig na semento ng bangketa sa labas ng gusali. Napaluhod siya. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang ebidensya, ang pag-asa. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Nagsimulang pumatak ang ulan. Dumadagdag sa kanyang pagdurusa. Basang-basa. Talunan. Nag-iisa. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang natalo na siya ng tuluyan. Ang pagkatalo sa parking lot ay hindi pumatay sa kanyang espiritu. Bagkus, pinatay nito ang natitirang Lyra sa kanyang pagkatao, ang Lyra na umaasa pa rin kahit katiting na may kabaitan pang natitira kay Mateo. Pag-uwi niya sa bahay ni Aling Nena, basang-basa ng ulan at putik, wala ng luha. Ang pumalit ay isang malamig na apoy na gumagapang sa kanyang mga ugat. Tapos na ang pakiusapan. Tapos na ang paghingi ng awa. Kung gusto nila ng dula, ibibigay niya ang pinakamalaking pagtatanghal na hindi nila malilimutan. Wala na tayong ibang paraan, Aling Nena, sabi niya kinabukasan. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi na ito tungkol sa aming dalawa ni Mateo. Tungkol na ito sa katotohanan. Kailangan nilang pagbayaran ang lahat sa harap ng mundong hinaharap nila. Ang 50th anniversary gala ng Dizon Corporation, ito ang perpektong entablado. Sa tulong ni Aling Nena na tumawag sa isang dating kaibigan na head ng catering para sa event, nakakuha sila ng 2 uniforme, nakahanap din sila ng hindi inaasahang kakampi. Isang batang IT technician sa hotel kung saan gaganapin ang event, na minsan ay tinulungan ni Aling Nena ang pamilya. May utang na loob ito sa matanda. At mayroon din itong sama ng loob sa mga Dizon na minsan ay minaliit siya sa isang event. Ituring niyo na lang pong bayad utang na Nena, sabi ng binatang technician. I-text niyo lang po sa akin kung anong oras. Ako na ang bahala sa video.
Sa gabi ng gala, habang isinusuot ni Isla ang uniforme ng isang waiter, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na si Lyra, ang guro, hindi na rin si Isla, ang taga-isla. Isa siyang estranghero na may misyon, isang bagyo na malapit ng manalasa. Mag-iingat ka, anak, sabi ni Aling Nena, na nakasuot din ng uniforme. Siya ang magbabantay kay Leo sa isang sulok malapit sa service exit. Lumuhod si Isla sa harap ni Leo. Anak, anuman ang mangyari mamaya, huwag kang matatakot. Ginagawa ito ni Inay para sa'yo. Tumango si Leo. Ang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Opo, Inay. Para sa katotohanan. Pov. Mateo. Ang ballroom ay puno ng mga nagniningning na ilaw, mararangyang kasuotan, at tunog ng mga matataas na tawanan. Ang lahat ng importanteng tao sa lipunan ay naroon. Ito ang gabi ng tagumpay ng Dizon Corporation. Ngunit para kay Mateo, ito ay parang isang libing. Nakatayo siya sa tabi ni Cassandra, ngumingiti sa mga kamera, nakikipagkamay sa mga bisita, ngunit ang kanyang isipan ay nasa madilim na parking lot. Lyra. Buhay ako. Mateo. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang mukha niya, ang sakit sa mga mata niya, at ang pagbisita ni Aling Nena, ang lahat ay hindi nagtutugma. Darling, ayusin mo nga ang sarili mo. Bulong ni Cassandra. Ang ngiti ay hindi nawawala sa mga labi, ngunit ang boses ay matalim. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Huwag mong sirain ang gabing ito. Tumingin siya kay Cassandra. Ang babaeng perpekto. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng anak. Ang babaeng nagsinungaling ba sa kanya? Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, tinitigan niya ito at ang nakita niya ay isang estranghera. Nagsimula na ang programa. Tinawag sila sa entablado para sa kanilang talumpati. Naglakad si Mateo na parang isang robot. Inabot niya ang mikropono. Nagsalita ng mga salitang matagal nang nakahanda. Mga salitang wala namang kahulugan sa kanya. Pagkatapos niya, si Cassandra na ang nagsalita. 50 taon ng Dizon Corporation. At 10 taon na rin kaming nagsasama ng aking pinakamamahal na asawa, si Mateo. Sabi nito, ang boses ay puno ng emosyon. Tumingin ito sa kanya ng may pagmamahal. At sa 10 taon na iyon, biniyayaan kami ng isang napakagwapong anak, si Miko, ang kinabukasan ng Dizon. Habang nagsasalita si Cassandra, ang malaking LED screen sa likod nila ay dapat sana'y nagpapakita ng mga larawan ng kanilang pamilya, ngunit bigla itong nag-static. Isla, per M. Ateo. Isang malakas na click ang narinig sa sound system. Napatingin ang lahat sa screen. Ang mga ngiti ay napalitan ng pagtataka. Biglang nawala ang static. Ang lumabas sa screen ay hindi larawan ng pamilya Dizon, kundi ang mukha ng isang matandang lalaki, umiiyak, sa isang madilim na kwarto. Si Dr. Ramon Alvarez. Ako po si Dr. Ramon Alvarez. Umalingaw-ngaw ang basag na boses ng doktor sa buong ballroom. Sa entablado, natigilan si Cassandra. Ang mikropono ay halos mahulog sa kanyang kamay. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Si Mateo naman ay napako sa kinatatayuan. Ang video. Ang sinasabi ng babae sa parking lot. Totoo. Binayaran po ako ni Ma'am Cassandra Lopez para palsipikahin ang resulta ng fertility test ni Mr. Mateo Dizon. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay nagsimula. Mabilis na lumalakas na parang apoy. Lahat ng cellphone ay nakatutok na sa entablado. Walang problema si Mr. Dizon. Hindi po siya baog. Isang kasinungalingan po ang lahat. Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Si Cassandra ay nanginginig,
Hindi makapagsalita. Ang kanyang perpektong maskara ay basag na. At mula sa isang gilid ng ballroom, isang babae ang dahan-dahang lumakad papalabas sa dilim, patungo sa isang bakanteng spotlight. Hawak niya ang isang mikropono. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim. Umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. "Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Lyra Reyes, ang unang asawa ni Mateo Dizon. Ang asawang akala ninyong lahat ay patay na. Ang mga bulungan ay naging sigawan ng pagkagulat. Ang narinig ninyo ay bahagi lang ng katotohanan." Pagpapatuloy ni Lyra, ang mga mata ay nakatutok kay Cassandra. Dahil sa kasinungalingang iyon, itinulak niya ako sa dagat para mamatay. Pero hindi ako namatay. At hindi lang ako ang nag-iisa ng gabing iyon. Tumingin siya kay Mateo. Isang tingin na puno ng 10 taong sakit. "Nagluluksa ka sa pag-aakalang hindi ka magkakaanak, Mateo. Pero ang totoo, 10 taon mo nang may anak. Isang anak na ipinagkait niya sa'yo." Ikinumpas ni Lyra ang kanyang kamay. Sa malaking screen, napalitan ang mukha ng doktor. Ang lumabas ngayon ay isang dokumento, isang DNA test result, at ang huling kasinungalingan na sumira sa ating lahat. Sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. "Ang batang kinikilala mong anak, Mateo, ay hindi mo anak." Ang mga salitang probability of paternity, 0%, ay nagniningning sa screen, malaki at malinaw para makita ng lahat. Isang nakakabaliw na sigaw ang kumawala mula kay Cassandra. "Hindi! Sinungaling! Hindi totoo yan!" Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang mga security guard ay tumakbo papunta sa entablado, ngunit si Mateo ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang bawat pundasyon ng kanyang buhay sa nakalipas na 10 taon ay naging abo. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa ballroom, dazed and confused. Napadpad ang tingin niya sa may service exit. Nakita, Nayasi. At sa tabi nito, nakahawak sa kanyang palda, ay isang batang lalaki. Isang batang may mga matang katulad ng sa kanya, si Leo. Sa unang pagkakataon, tunay na nakita ni Mateo ang kanyang anak. Ang gabi ng 50th anniversary, gala, ay maaalala sa kasaysayan ng alta sosyedad bilang ang gabi ng katotohanan. Ang sumunod na mga araw ay naging isang media circus. Ang mga headline ay walang awa. CEO's deed wife returns. The Dizon hair is fake. Cassandra Lopez arrested for frustrated murder and fraud. Ang Dizon Corporation ay nahaharap sa pinakamalaking krisis sa kasaysayan nito. Ang stock market ay bumagsak. Ang tiwala ng mga investor ay nawala. Ngunit para kay Isla, ang ingay ng mundo sa labas ay hindi na mahalaga. Nagawa na niya ang dapat niyang gawin. Ang hustisya ay nagsisimula ng gumulong. Si Cassandra ay nasa kulungan, tinatanggihan ang piyansa. Si Doña Esmeralda ay nagkulong sa mansyon, hindi hinaharap ang kahihiyan. At si Mateo at nawala. Walang nakakaalam kung nasaan ito. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay ni Isla at ni Leo ay unti-unting bumabalik sa normal. Isang bagong uri ng normal. Nakatira pa rin sila sa bahay ni Aling Nena, malayo sa gulo ng kanilang bagong katanyagan. Isang hapon, habang tinutulungan ni Isla si Leo sa kanyang homework sa isang parke malapit sa kanila, isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. Nag-angat siyang tingin. Si Mateo, mukha itong mas matanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang linggo. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Isla dati. "Lyra?" sabi nito. Ang boses ay paos.
Hindi na Isla, kundi Lira. Hindi kumibo si Isla. Hinintay niya itong magsalita. Alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo, panimula ni Mateo. Alam kong kahit anong sabihin kong sorry, hindi nito mabubura ang 10 taon. Hindi nito mabubura ang sakit. Umupo ito sa bangko sa tapat nila, ngunit may distansya. Naging duwag ako, Lira. Naging mahina. Hinayaan kong lamunin ako ng pride ko, ng takot ko na hindi maging sapat para sa pangalan ng pamilya ko. At dahil sa kaduwagang iyon, nawala ka sa akin, nawala ang anak natin. Tumingin ito kay Leo, na ngayon ay nakatigil na sa pagsusulat at nakatingin din sa kanya, puno ng kuryosidad. Patawarin mo ako, sabi ni Mateo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Isla ang mga luha na tumutulo mula sa mga mata nito. Hindi ito ang mga luha ng pagkaawa sa sarili na nakita niya noon sa opisina. Ito ay mga luha ng isang taong durog ang puso. Patawarin mo ako, Lira. Hindi dahil sa gusto kong bumalik ka sa akin, kundi dahil kailangan mong marinig. At kailangan kong sabihin. Tinitigan siya ni Isla ng matagal. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting nawawala. Ang napapalitan ay hindi pag-ibig, kundi isang uri ng pag-unawa at awa. Pinapatawad na kita, Mateo. Mahinang sabi ni Isla. Napatingin si Mateo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng gulat. Pinapatawad kita. Ulit ni Isla. Mas matatag na ngayon. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya na ako sa sakit ng nakaraan. Pero ang Lira na minahal mo, ang Lira na asawa mo, namatay na siya sa dagat ng gabing iyon, hindi na siya babalik. Tumango si Mateo, tinatanggap ang bawat salita. Naiintindihan ko. Pero, sabi ni Isla, at tumingin siya kay Leo. Ang batang ito ay nangangailangan ng ama. At may karapatan siyang makilala ka. Pero kailangan mong patunayan ang sarili mo. Hindi sa akin, kundi sa kanya. Iyon ang simula ng isang mahabang proseso. Nagsimulang bisitahin ni Mateo si Leo tuwing weekend. Walang mamahaling regalo, tanging oras at atensyon. Naglalaro sila ng bola sa parke. Tinuturuan siya ni Mateo sa math. Ikinukwento niya ang tungkol sa lolo nito. Dahan-dahan, unti-unti, isang koneksyon ang nabubuo sa pagitan ng mag-ama. Lumipas ang ilang buwan. Nakatayo si Isla sa isang entablado, sa harap ng isang maliit na grupo ng mga tao, mga single mothers, mga biktima ng pang-aabuso, at mga taga-suporta. Ito ang launching ng kanyang pundasyon, ang Bagong Pag-asa Foundation, isang organisasyon na tutulong sa mga babaeng sinubok ng tadhana na makabangong muli. Ang bawat isa sa atin ay may kwento ng sakit. Sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng lakas at inspirasyon. Ngunit ang kwentong iyon ay hindi ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Ang ating mga sugat ay maaaring maging ating kalakasan at ang ating mga pagbagsak ay maaaring maging pundasyon ng ating muling pagbangon. Sa audience, nakita niya si Leo, nakaupo sa tabi ni Aling Nena, pumapalakpak ng may pagmamalaki sa mga mata. Iyon ang kanyang tunay na tagumpay. Hindi ang pagbagsak ni Cassandra, hindi ang pagbabalik ni Mateo, kundi ito. Ang kakayahang gawing pag-asa, ang sakit. Sa pinakalikod ng kwarto, nakatayo sa may pintuan, tahimik na nanonood si Mateo. Hindi siya nagpakita. Hindi siya nag-ingay. Pinanood lang niya ang babaeng minsan niyang sinaktan, na ngayon ay nagbibigay ng liwanag sa iba. Pinanood niya ang kanyang anak na masaya at buo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting may halong lungkot, ngunit mayroon ding kapayapaan. Tumalikod siya, at dahan-dahang naglakad paalis. Palayo sa liwanag ng entablado. Pabalik sa dilim, kung saan kailangan niyang simulan ang kanyang sariling mahabang paglalakbay para sa pagbabago.
Para kay Isla, ang paglubog ng araw sa kanyang masakit na nakaraan ay hudyat na. Ang pagsikat ng isang bagong umaga, at dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Lyra, at ang pagsisimula ng panibagong kabanata para sa kanya, at para kina Mateo at Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Ang inyong patuloy na pakikinig at ang inyong mga mensahe ang nagsilbing inspirasyon at lakas upang mabuo at mapaganda ang kuwentong ito. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Lyra, mula sa kanyang masakit na pagbagsak hanggang sa kanyang matatag na pagbangon, dama ko ang bawat hibla ng kanyang emosyon. Ito ay isang kuwentong nilikha hindi lang ng isip, kundi maging ng puso, na may layuning magbigay hindi lamang ng aliw, kundi pati na rin ng aral at pag-asa. Naway nag-iwan ito sa inyo ng isang mahalagang paalala, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagbagsak, kundi sa ating kakayahang bumangon ng paulit-ulit sa kabila ng lahat. At ang tunay na pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin, hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan at kalayaan. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyo? Aling bahagi ng kwento ang hinding-hindi ninyo malilimutan? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at lubos na pahahalagahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kuwentong aantig sa ating mga damdamin. Nagmamahal at laging nagpapasalamat. Kwentong Damdamin TV.